Okay, sa computation tayo mag-review. So, evaluate the following. Factorial notation lang to. Number 1, 4 factorial plus 2 factorial. So, pagplasin muna natin, 4 plus 2, the answer is 6 factorial. Ano ba yung 6 factorial? Diba, pinarecite ko na sa inyo yan. Ang 6 factorial natin ay 720. So, 720 ang sagot. Okay, number 2, 5 factorial minus 3 factorial. So, 5 minus 3, the answer is 2 factorial. Ano bang 2 factorial natin? 2 lang din naman. So, 2 ang sagot. Next, 3 factorial times 2 factorial. Ano ba ang 3 factorial natin? Ang 3 factorial ay 6, tama? Tapos, ano ang 2 factorial? Ang 2 factorial ay 2 lang din. So, ngayon, saka mo ipag-times. 6 times 2, the answer is 12. Okay, next. 6 factorial divided by 4 factorial. Expand natin. 6 times 5 times 4 times 3 times 2 times 1. I-divide natin sa 4 factorial. 4 times 3 times 2 times 1. Then, ika-cancel natin si 4 times 3 times 1. Ano ang natira? Ang natira na lang ay 6 times 5. 6 times 5, the answer is 30. Next, permutation. So, itong formula ng permutation. Permutation of n object taken r at a time is equal to n factorial over n minus r factorial. Ito yung n natin, yung nasa left side. Ang r naman natin yung nasa right side. So, sabi dito n factorial, so ibig sabihin 5 factorial over tapos n minus r. So, magiging 5 minus 3 factorial. So, ngayon 5 factorial over 5 minus 3, the answer is 2 factorial. Expand natin. 5, 4, 3, 2, 1. Ito naman, ano naman 2 factorial? 2 times 1. Ano ang pwedeng i-cancel natin? Pwede natin i-cancel si 2 times 1. 2 times 1. Ano nang natira? Ang natira na lang ay 5 times 4 times 3. So, the answer is 60. 60 ang sagot. Next, number 2. Permutation of 4 object taken 1 at a time. So, magiging 4 factorial over 4 minus 1 factorial. 4 factorial over 4 minus 1. The answer is 3 factorial. Expand. 4, 3, 2, 1. Itong 3 factorial, 3 times 2 times 1. Cancel. Anong natira? 4. So, 4 ang sagot. Okay, kailangan ipakita lagi ang expanded form. So, next, permutation of 3 object taken 3. May madaling paraan dito once na pareho yung n at saka yung r, ang sagot lang din dyan ay n factorial. Pag yung n natin ay kapareho ng r, automatic ang sagot ay n factorial. Ano ba yung n natin? 3 lang. So, 3 factorial. Anong 3 factorial natin? The answer is 6. Pero kung gusto ko ipakita mo yung expanded form, pwede naman. So, magiging 3 factorial over 3 minus 3 factorial. So, magiging 3 factorial, 0 factorial. Di 0 na yan. Parang wala na talaga yan. Ano yung 3 factorial? 3 times 2 times 1. The answer is 6. So, ganun pa rin naman. Next, combination. So, here's the formula. Combination of n object taken r at time is equal to n factorial over n minus r close parenthesis factorial times r factorial. Okay, so let's have an example. Combination of 6 object taken r at a time. So, itong nasa left side, ito yung n. Yung nasa right side, ayan ang r. Sundan natin yung formula. N factorial. So, 6 factorial over n minus r. Pag minus yung dalawa, 6 minus 3, sarado, sa kalagyan ng factorial. Tapos merong additional na r factorial. So, ito yun, 3 factorial. Ngayon, sagutan muna natin, itong nasa parenthesis, 6 minus 3, the answer is 3 factorial pa rin naman. Tapos, kopyahin lang natin to na 3 factorial. Ngayon, expand natin. Ano ang 6 factorial? 6 times 5 times 4 times 3 times 2. Itong dalawa, anong 3 factorial? 3 times 2 times 1. Ano ang 3 factorial din? 3 times 2 times 1. Okay. So ngayon, anong pwede i-cancel natin? Pwede natin i-cancel itong 3 times 2 times 1 kasi meron din siya sa denominator. Ito. So isa lang ka-cancel mo, hindi porque pareho lang itong 3 times 2 times 1. Pareho mo silang ka-cancel, isa lang. So ngayon, anong natira sa numerator? Ipag-times natin yan. 6 times 5 times 4, the answer is 120. Sa denominator, anong natira? Ito. 3 times 2 times 1, the answer is 6. Ngayon, 120 divided by 6, the answer is 20. So, ibig sabihin, ang combination of 6 object taken 3 at a time is 20. Last, fundamental counting principle. Okay, paano natin ito i-solve? Example number 1. A jeep has 6 vacant seats in the front row. If 2 additional passenger enter the jeep, in how many ways can they be seated? Okay, alamin natin ilang passenger ang sasakay. So, merong dalawa. So, gawa ka ng dalawang line. Tapos may times may multiplication symbol na nakalagay ito. Kaya dalawa yan kasi dalawa yung sasakay. Okay, ilan daw ang vacant? 6. Kunyari, yung una muna, may sumakay na isang passenger. Ilan ang available? So, 6 muna. Ngayon, may sasakay na ulit na isa pa. Ilan na lang ang available kung may nakasakay na nung isa pa? So, 5 na lang. So, ipag-times mo lang yan. 6 times 5, the answer is 30. Sabi dito, in how many ways can they be seated? So, lalagay mo 30 ways. Okay, next. An automobile license plate display 2 letters followed by 3 numbers. How many such plates
are possible if repetition of letter is allowed. Okay, kunya yung sa plate na. So, meron daw dalawang letters and followed by 3 numbers. So, gawa tayong dalawang underline para sa 2 letters. Tapos, sundan natin ng tatlo pa. 1, 2, 3 para sa numbers. At ang dalawa letters to. Tapos, itong tatlo numbers. Okay, sabi dito, yung letters daw pwedeng maulit. Ilan ba yung letters natin sa English alphabet? So we have 26. Eh, pwedeng maulit. So hindi mababawasan yung letters. So dito sa pangalawa, pwedeng 26 pa rin. Kasi hindi naman mababawasan, pwedeng maulit eh. Ngayon dito tayo sa numbers. Wala namang nakalagay dito. Wala nakalagay sa word problem na pwedeng maulit ang numbers. Ibig sabihin, kung wala nakalagay, ibig sabihin bawal maulit ang numbers. Ilan bang numbers meron tayo? Yung 1 digit lang ha, di ba? Meron tayong 10. Start tayo sa 0, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ito yung mga numbers natin. So ilan yan? 10 yan. So sa una, ang available ay 10. Pero dahil bawal na maulit, dito sa pangalawa, bawal na maulit na ng available, 9. Dito sa pangatlo, ilan na ng available? Available na lang ay 8. So ngayon, ipagta-times na natin yan. 26 times 26 times 10 times 9 times 8. The answer is 486,720 such plates. Yan, so ito ang sagot.